Pagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Muli tayo po'y nagkasama-sama sa umaga ito upang sambahin ang ating Panginoon Diyos dahil siya po ang nagbigay ng araw ito upang tayo ay magpurit sa Kanya. Muli purihin natin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pagkinig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 128 verses 1 to 4 or wika 128, 1-4. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Before there shall the man be blessed who fears the Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinagkatila at sinasamba. Diyos na naglupa ng langit at lupa. Panginoon, kami pa'y lumalapit sa umagang ito at pagmingi ng kapatawaran. Kung ano man namin nagawang pagkakasala, Panginoon, sa araw-araw, pagkawarin mo ang bawat isa upang kami ay karapat-dapat sa iyo. Harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw nito na iyong ginawa upang muli kaming sambahin at pangangalan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na ibinibigay mo sa amin. At sa aming pamilya, Panginoon, lalo na sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na binibigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtubos ng aming kasalanan, sa pagpako sa krus upang sa aming kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito ay makilala ka namin lubos upang makita namin ang kaligayahan at kalinawagan at kabalanan ng Iserta. Dalangin ng Panginoon na ang presensya mo at ang salita ang manguna sa umagang ito. Kaya, Panginoon, binareklamo namin sa iyo ang mataas na pagpuot at samba sa Matis Pangansus. Amen. Ngayon po ay inanya ko po ang lahat upang marunod ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning! Psalm 128 verse 1 to 4 says, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of the labor. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Ang awit na ito ay isang pagpapala para sa mga may takot sa Diyos na nangangahulugang may paggalang sila sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. Inilalarawan din ito ang isang masaya at pinagpalang buhay ng pamilya kung saan tinatamasa ng isang tao ang bunga ng kanilang pagsunod at ang kanilang sambahayan ay umuunlad kasama ang isang mabungang asawa
at mga anak na parang mga sanga ng olibo sa paligid ng kanilang mesa. Ngunit sinira ng kasalanan ang disenyo ng Diyos, kaya marami sa atin hindi naranasan ang kagandahan at kasiglahan ng buhay pamilya. Ganun pa man si Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay. Sabi nga niya, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Dahil sa Kanya dumaloy sa atin ang pagbabago, upang bilang Kanyang iglesia ay masaya nating ituturing ang isa't isa na magkakapatid sa Panginoon. Ibinilang niya tayo ng mga anak upang tayo ang humayo at magdala ng pagpapala ng kaayusan at matamis na pagsasama kay Kristo sa ating mga pamilya. Sa pamamagitan nito, natututo tayong sumunod kay Yahweh, napapatunayan ang kahalagahan ng Kanyang mga utos, lumalago at tumitibay sa kalululhati ng Diyos. Kaya mga kapatid, halina't umawit tayo ng papurit pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na matuwid, mawagmahal at ating tagapagligtas. Let's sing all creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and let us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer beams. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All things every creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the Redeemer was Christ now. Now can rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, Oh, praise
Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing my word is not Mario. Our word is not in what we own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly ones of love at the cross. Our word is not in skill or name, in greed or music, pride or shame, but in the God of Christ hath love at the cross. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, much made of our soul. We rejoice in Him, no other, our soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, thank you and beauty very bright, but life eternal calls to us at the cross. We will not pose in world or mind, all human wisdom's fading time, but we will pose in knowing Christ at the cross. Rejoice. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, much made of our soul. We will trust in Him, no other, our soul is satisfied in Him alone.
requests doon sa ating group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga hahabol pa po sa ating prayer requests. Meron po ba? For this morning? Sige po, kung wala na, pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for another wonderful day that you have granted us. Salamat, Panginoon, that after 6 days of work, after 6 days of productivity, we can come to you, Panginoon, on this day that you have made so that we can find rest and relief, O Lord, for our souls. Thank you, dear Lord, that through the 6 days we can, you have given us, O Lord, the opportunity and blessing as well so that we can provide for our families. And at the same time, O Lord, through those 6 days, we can look forward, Panginoon, to this day of rest. So we bless you, we worship you, O Lord, on this day that you have made. O Lord, we come to you also with humble hearts. We come to you, O Lord, with singing and praises overflowing, Panginoon. And so we pray, O Lord, that you would be glorified as we worship you today. We also remember our country, the Philippines. We lift up to you, Panginoon, our leaders in government and ask, O Lord, for wisdom to be upon them. While we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions na ginagawa nila, nonetheless, O Lord, we trust in your authority, we trust in your direction, we trust in your rule, because above all thrones and above all powers and rulers in this world, there is one who sits above all, and that is you. And it is because of this truth, Panginoon, that we can continue each day, that we can continue, O Lord, and find joy, Panginoon, in the things that we do in everyday life, and that we can also sleep soundly at night. We do not need to fear because it is you. You are in control over all things. While we may not understand, Panginoon, lahat ng nangyayari sa paligid namin at sa government namin, nevertheless, O Lord, you do. You see all things and understand all things. And so we rest, O Lord, in your wisdom and in your goodness. We pray, O Lord, as well for our leaders. We understand that they are not merely servants of the people, but ultimately, O Lord, they are your servants, whom you have placed in positions of authority and responsibility to watch over, O Lord, yung welfare of the people, to protect the people as well. And so we pray, O Lord, that sa mga nangyayari, may truth prevail, and may those who are responsible be held accountable as well. We ask, O Lord, that may you also be with our brothers and sisters who continue to teach and preach the gospel in the halls of government. And as they do so, we pray that you would open the ears and eyes of the people so that they too would come to know you and bless your name. We pray as well that the principles of your word be reflected, Panginoon, in the way our government, in the way the government employees, at yung iba't ibang mga staff conduct their day-to-day transactions and in how they engage, O Lord, with the people. We also pray that the ministry of your word would continue, O Lord, to be taught in
the halls of government. And we are thankful, O Lord, that because of this freedom that we enjoy, we pray, O Lord, that this would continue. And we long to see, O Lord, that as your word continues to be taught, we pray, O Lord, that you would hasten, O Lord, your return as well. Dear Lord, we are thankful as well for the ministry that you have placed under our care. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng ministry na ito. Maaari kaming humayo at gumawa ng mga alagad. Salamat, Panginoon, that through this we can make disciples, teaching them all the things that you have commanded them to do, that we can baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. And so grant us to continue in this, O Lord, as you have given, O Lord, this commission to your humble apostles, and have passed this on, dear Lord, to your disciples from one age to another. So we pray, O Lord, that we would also be faithful in this calling. We pray, O Lord, that you would grant wisdom sa aming mga students, that they would receive the gospel with sincerity in their hearts and humility as well. Ganun din sa amin as you continue to grant us yung privilege to be able to teach. So we pray, O Lord, that you would help us. Grant us the boldness to be able, O Lord, to share the good news of our Lord Jesus Christ and what He has accomplished for us, to our families and friends. And wherever you have placed us, O Lord, we pray that may your goodness, your righteousness, O Lord, and your love be taught and preached. And so we ask, O Lord, that we would be faithful in this until you return. Today, O Lord, we pray as well for those of us who are sick, and we ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon them, that they would be well. We pray for Maming at saka sa management of her condition. May you grant the necessary resources para sa kanyang day-to-day treatment. At ganun din, Panginoon, we pray that you would grant her strength so that she would be able to cope sa kanyang physical condition. Also, may you use yung care of her family so that she would be able, O Lord, to continue yung mga day-to-day tasks. We also pray, O Lord, for Rachel, who is scheduled for CS delivery on February 2. We pray that you would grant her strength, grant her at saka si Ronel the necessary resources needed, O Lord, para maging maayos ang kanyang labor and delivery. We pray also for good health para kay Ryler, yung kanilang anak, and just as you have given them, O Lord, this blessing, so we too, O Lord, rejoice with them in also welcoming Ryler, dear Lord. And we bless your name, O Lord, for this new bundle of joy that you have granted your people. This opportunity to rejoice with one another, opportunity as well to disciple one another. Indeed, because, dear Lord, you have given us our families, not only to provide, Panginoon, for the physical needs of each one, but we understand that our families are our first ministry. And so we ought to serve them, O Lord, with humility, with care and love. That's the same blessings that you have shown upon us. So we pray, O Lord, that we would also care for them with the same spiritual gifts that you have given your people. We pray as well, O Lord, for traveling mercies for those of us, Panginoon, who are traveling this week, whether we
we plan to go on sites for work or to the provinces. We ask, O Lord, that you would keep us safe, and we pray that we would reach our destination safe and sound. At ganun din, O Lord, as we go back to our homes at the end of the day, we pray, O Lord, for your hand to guide us and keep us safe until we reach our families. We also pray, O Lord, for our loved ones na nasa abroad. We pray that and remember them and ask, O Lord, that you would keep them safe. We ask, O Lord, that may you grant us to minister to them the good news also, so that their ears, O Lord, would be open and their eyes would see your beauty and majesty. As we approach you now, Panginoon, in the study of your word, we ask, O Lord, for wisdom. We ask for patience. We pray that you would grant us to see your beauty. Grant us, O Lord, as well to hear your call, the shepherd's call. For we, O Lord, are your sheep, the sheep of your hand. And so grant us, dear Lord, to respond to your call. As we study your word, we pray that you would open our eyes to the truth, and that we would respond to your call. And in so doing, we pray, O Lord, that you would change us, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay tatakon po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Genesis chapter 1 verses 28 to 31. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po na lahat upang magdala sa salita ng Diyos. Genesis chapter 1 verses 28-31 says, And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves in the earth. And God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps in the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so, and God saw everything that he made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, and sixth day. This is the word of the Lord, praise be to God. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ito ay kanyang kinasihan, nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat manampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Genesis chapter 1 verses 28 to 31. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning. Okay, so this time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po
ang ating passage sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So, nasa first book of the Bible tayo. First book, first chapter. Genesis chapter 1, verses 28 to 31. At ganito po ang sinasabi. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasihan. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga at ito ang ika-anim na araw. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang ating pag-aaralan po sa umagang ito at sa mga susunod po na mga Sundays ng February and March is a theme na madalas po na napag-uusapan sa labas ng church. Maririnig natin ang mga ganitong tanong at mga usapin. Saan ka nag-apply? Anong posisyon? Or, wag ka dyan. Walang work-life balance dyan. Meron namang iba, okay ba dyan? Anong offer nila? Meron naman ding iba, ganito ang response. Tinanggap ko lang naman dahil sa sweldo. Pero after 2 years, hanap tayo ng greener pasture. Growing up while hearing yung mga sermons from church, and this is quite sad, dahil bihira kong narinig sa pulpito na ina-address ang temang ito o itong concern na ito. As a result, marami sa mga Christian professionals ay may self-centered work attitude po at ang ina-apply nilang work ethic ay hindi biblical, kundi cultural. As Christians, ang dapat na ina-apply natin na worldview sa ating buhay, the way we see things, the way we live and breathe, the way we behave, the way we conduct ourselves in this world should be that of God's Word, kung ano ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Natandaan ko po noong new grad ako at first time ko palang mag-apply, nag-join ako ng workforce, naghahanap ako ng trabaho noon. Sabi ko po sa sarili ko, gusto kong mag-glorify ang Panginoon sa work ko. Pero what does that mean? Para sa akin, I was 19 years old noon, going 20. Graduate kasi ako ng college 19 to 20. This meant na tatanggapin ko lang ang job offer na may work week from Mondays to Saturdays, half day. Bakit ganon? Para may time ako, dahil member ako ng music ministry sa church namin, I had to have time para sa ministry. At hindi ako tatanggap ng trabaho na magbibigay ng assignment ng Sunday. Because commitment ko yon sa Panginoon at kasama ang aking mga kapatid sa Panginoon na magsasamba kami sama-sama on a Sunday. Ganon ang, in my mind, ganon po ang definition ng God-glorifying work. Pero looking back, I now understand na mababaw lang din ang pagkaunawa ko pala. Matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan na pag-aralan itong paksa natin sa umagang ito. Sa mga pastor, ang tawag po namin sa paksang ito ay The Theology of Work. Pero ang title ng ating series ay God's Gift of Work. May kausap ako noon, and nakakilala po siya sa Panginoon nung nag-usap kami. Siguro mga 10 taon na ang nakalipas. At nung time na yun, ini-encourage niya akong mag-apply sa isang kumpanya. At ganito ang sinabi niya po sa akin.
Apply ka doon. Mataas ang sweldo. Napaisip ako, bilang Kristiyano, kung ganito, iniisip ko ng malalim, although hindi ko sinabi sa kanya yung nasa isipan ko noong time na yon. Bilang Kristiyano, ganito ba talaga tayo mag-isip? Surely the Bible must reveal something better for God's people. And surely there must be good news pagdating sa trabaho. Kasi kung puro pera-pera lang ang pinag-uusapan natin, ang saan doon ang magandang balita? At itong usapan namin nung taong ito tungkol doon sa pag-a-apply, ito po yung nag-udyok sa akin sa pag-aaral na ito. Ang bawat society po ay may kani-kanya pong mga attitudes pagdating sa work. Para sa marami sa ating mga Pinoy, ang tingin natin sa work ay hirap. Kaya may kanta tayo, di ba? Ang magtanim ay di biro, di ba? We equate work with pain and hardship. Idagdag pa po natin yung konsepto ng hanap buhay. Pag sabing hanap buhay, nasa survival mode tayo dahil hanap tayo ng hanap sa buhay dahil mailap ito. Tapos ginagawa natin itong hanap buhay at saka itong sinasabi nating trabaho ng 8 hours, at least 8 hours a day. Diba? We have only 24 hours in a day. Sabihin natin 8 hours tayo natutulog. We have 16 waking hours na lang. In other words, if we work for 8 hours, then 50% ng ating waking hours, nagpapakahirap tayo sa bagay na nawawala o mailap. Kaya yung iba sa atin, ang nangyayari, 50% ng waking hours nila hanap ng hanap sa nawawala. Ngayon, ano na ngayon ang kahinatan nila? Yung iba sa atin, kapit sa patalim. Survival kasi ang layunin. At takot ang umiiral. Imbis na informed ang conscience natin, takot. At dahil sa hirap ng trabaho at hirap ng buhay, pagsamahin na natin yun, tingin natin ngayon, ito ay sumpa ng Diyos. If we survey outside and ask the people kung ano ang work, is work a blessing or is work a curse because of sin? There is a general view na ang work ay curse because of sin. Sa Bible po, ang work o paggawa ay isa sa mga creation ordinance na binigay ng Diyos nang lalangin niya ang tao. Hindi po ito sumpa. Hindi ito kasama doon sa binigay ng Diyos nang hatulan niya ang ating utang magulang. Itong paggawa, itong trabaho, itong work, kasama po nito ang pag-aasawa, kasama po nito ang procreation or sex at pagkakaroon ng pamilya, kasama nito ang araw ng pamamahinga. Lahat po ito ay creation ordinance. This means na ang paggawa po ay mandato na pinagkaloob para sa kabutihan ng tao bago pa man pumasok ang kasalanan sa mundong ito. It is not a curse. In Genesis 2:5 at saka Genesis chapter 2 verse 15, makikita po natin ang mga salitang to cultivate, or sa Tagalog Bibles makikita natin ang salitang alagaan. Sa original language, ito po ang salitang to work. Yun yung ibig sabihin ng mga salita doon. Kaya lang ginamit ang salitang to cultivate dahil ang kailangan ng Diyos sa konteksto na yon ay aalagaan ang mga halaman, aalagaan ang hardin. For example, sa Genesis 2:5,
Sabi dyan ng scriptures, now no shrub of the field was yet in the earth, and no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not sent rain upon the earth, and there was no man to cultivate the ground. Yung salitang cultivate doon ay to work. So ano ngayon ang ginawa ng Diyos? He creates man and places him where God wants him to begin his work. Sa verse 15 ng chapter 2 ng Genesis, sabi ng Diyos, then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. The same word na to work. Wala pang kasalanan nun. Pinasisimula na ng Diyos ang tao sa kanyang tungkulin. So brothers, sisters, and friends, sa umagang ito, panalangin ko po na sa pag-aaral natin ng aklat na ito, matutunan po natin ang maging mabuting estudyante ng salita ng Diyos. Sa atin po na nahihirapan sa ating pananampalataya, sa trabaho, at sa buhay, may we find our strength restored in the study of God's Word. Naway pagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga bagong naisin sa Kanyang salita para lalo po natin itong saliksikin. Let us search for answers to life's hardships in God's Word. At sa ating pagsasaliksik ay matuto tayong tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa panwalhatian ng ating Tanginang Diyos. Today, ang question natin sa scriptures is, what is work and why is it good? What is work and why is it good? Which leads us now doon sa ating passage sa Genesis chapter 1. Pagkatapos po likhain ng Diyos ang sangkalangitan at sangkalupaan, syempre kasama na doon po yung mga lahat ng pananim at hayop sa mundo. Scriptures tell us that on the sixth day, nilalang po ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis. After which, in verse 28, immediately after He creates man in His image and likeness, God blesses man. Ganito po ang sinasabi. Verse 28, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. So pinagpala ng Diyos ang tao. Ano kaya ang nilalaman ngayon ng pagpapalang ito? Sabi diyan, be fruitful and multiply. Pagpapala ito, and we will notice at the same time, utos din ito. This is a creation mandate. Or creation command, or creation ordinance. Ang requirement sa tao ay magpakarami. Kasi nga, dalawa lang sila sa simula. Two humans, Adam and Eve, at ang plano ng Panginoon ay paramihin ang tao sa balat ng daigdig. Which leads us doon sa second command, to fill the earth. Punuin ng supling ang buong daigdig. Therefore, we will find here na kinalulugdan ng Diyos na magkaroon ng mga pamilya at kalatan ng tao ang daigdig. God designed this world to be populated by man. Therefore, hindi po totoo ang sinasabi ng ilan sa atin na may population problem ang mundo or overpopulation problem. Because God designed itong mundong ito to be the home of man. Dito siya, He is expected to fill the earth. There is no such thing as a population problem. Lagi kong sinasabi yun. Ang problem natin ay hindi population. Ang problema lang ng ilan, kaya kiniklaim nila na may population problem at meron daw shortage ng resources, it's because ayaw nila mapunta ang resources sa iba. Merong iilan sa mga tao na sakim at gahaman. Next, hindi lamang sila biniles ng Panginoon to be fruitful and multiply and fill the earth.
Kasama rin sa kanyang creation ordinance yung subdue and rule over. Pamahalaan ng buong daigdig. Sakop nito ang pamunuan ng mga isda sa mga ilog at karagatan, kasama ang mga ibon sa himpapawid, at lahat ng hayop, malaki, maliit, at may ilang man sa lupa. Therefore, makikita natin na ang governance at authority na binigay sa atin ng Panginoon ay sa mundong ito. We are to rule this world for God. Noong unang panahon po, kapag pinangalan mo ang isang bagay, it indicates na nag-exercise ka ng authority doon sa bagay na yun. It indicates an exercise of authority over doon sa tumanggap ng pangalan mula sa iyo. Later in the story, makikita natin na pinangalan ni Adan ang mga hayop at pinangalan niya si Eva. Therefore, makita natin that man exercised authority over itong mga bagay na ito. So we will see here that man has work to do sa pamamagitan ng blessing na ito, and at the same time, command ng Diyos, he has to fulfill itong responsibility na ito. God as the creator, ruler, and master of the whole universe, and man as caretaker of the earth. God is now giving man the privilege to work with God sa pag-aalaga ng mundong ito. And man is expected to rule or govern the earth for God. Ang tao ngayon ang representative ng Diyos or ambassador. Yan ang tungkulin natin. Kanina binasa ko po ang Genesis 2:15. So pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis, nilagay niya ngayon ang tao doon sa halamanan ng Eden. Doon magsisimula ang tao sa kanyang gawain at mag-e-expand mula sa Eden, from Eden to the ends of the earth. Which brings us sa verses 29 to 30. So pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao, pinagkaloob niya ngayon sa tao ang lahat ng bagay para mabuhay at magampanan natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi niya po dyan sa verse 29, Then God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that moves on the earth, which has life, I have given every plant, green plant for food, and it was so. Mula po sa pamumuno at kapangyarihan para pamahalaan po ang buong mundo, hanggang sa pagkain ng tao para magampanan niya ang kanyang tungkulin, lahat ng bagay na ito ay binigay ng Diyos. Sabi nga dyan, Behold, I have given you. This showcases na ang Diyos ay, siya po yung nagmamayari ng lahat ng bagay. Ang emphasis dyan, Behold, I have given you. Pinakita pa niya sa tao, eto, binigay ko na sa iyo. Therefore, lumalabas na hindi po pabaya ang Diyos. Kalooban niya na mamalagi ang tao sa daigdig. Binigay niya ang lahat ng kailangan ng tao para makapagpatuloy, para magampanan ng tao ang kanyang tungkulin. Hindi pabayaan Diyos, hindi nagkukulang ang Diyos, at definitely dito sa simula, hindi siya nagkulang. Hindi siya tulad ng sinasabi ng iba na pagkatapos likhain ng Diyos ang buong kalawakan na parang isang clockwork mechanism. Hindi ko lang alam kung baka yung ilan sa atin, yung mga nagsusuot ng watch, if you have tried to look at the inside of your watch, mapapansin nyo po na merong mga watch na automatic or mechanical, merong mga watch na tumatakbo sa baterya. Pero mapapansin nyo, may mga mechanisms yan sa loob. Na kapag nag-start na yan, pwede mo lang iwan. Merong mga ilan na nagsasabi na ganun daw ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos niya likhain ang kalawakan, sit back, relax, and enjoy na siya. Enjoy the show. Bahala na kayo. Bahala na ang tao sa buhay nila. Hindi ganun ang Diyos. God governs over all of creation. And He is active in history.
Hindi niya iniwan ang tao. Verse 31. Punta tayo. From day 1 to day 5, mababasa po natin na God saw after each day of creation, mababasa natin na ina-assess ng Diyos ang kanyang creation. At mababasa natin sa scriptures na ganito ang narration. God saw that it was good. Pero on the 6th day, pagkatapos niya lalangin ang tao, pagkatapos niya pagpalain ang tao, something is different. Sa verse 31, ganito po ang sinasabi. God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day. In other words, itong 6th day was a special day para sa Panginoon, an important day, dahil lubos na nasiyahan ang Diyos sa kanyang gawa. Bago pa man lalangin ng tao, mapapansin natin yung first 5 days, hinanda na po ng Diyos ang lahat ng bagay para makapagpatuloy ang tao, para maibigay niya ang lahat sa tao, para mabuhay ang tao dito sa lupa. Ngayon na nilikha na ang lahat, pinagpala niya ang tao, kahit hindi pa nagsisimula ang tao sa kanyang gawain. Man had yet to begin his responsibilities, but God had already given him creation as a gift. He had also given creation to him so that he can exercise governance over creation. Napakabuti ng Diyos. In other words, we were supposed to be king of the earth. Representatives ng Diyos. From this passage, may tatlong bagay tayong matututunan tungkol sa work. First principle. Work is good because work comes from God. We tend to measure the goodness of things ayon sa pakinabang nito sa atin. Kumbaga, halimbawa na lang, sinasabi natin, it's good kasi may napapala ako. Ganun ang katwiran natin eh. Bakit ba yan maayos? Bakit ba yan mabuti? Paano mo nasabi na maganda yung bagay yan? Kasi ganito ang gamit niyan. O, may napala ako. May balik sa akin, may returns yan. We tend to measure things ayon sa pakinabang sa atin. Kesyo napapadali ang ating buhay, kesyo napapabilis ang trabaho, o kasi nakakatipid tayo, o nakakapag-ipon. Pero ang unang-unang pinahayag ng scriptures dito, kung bakit mabuti ang work, it is because hindi dahil may nabibenefit tayo. Ang unang-unang pinahayag ng scriptures dito, work comes from God. That's why it's good. That's the first principle. It is because it comes from God. God is the standard of all that is good. That's why work is good. That's why meron tayong konsepto ng good. Because God is the standard of good. And work comes from God. Sabi nga sa James 1:17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Work is a very good thing. Very good thing. Hindi lang good. It reveals to us who God is. Ika nga, nung 6th day, God saw all that He had made, and behold, it was very good. God is a God who enjoys work. Number 2. Work is good because it displays our humanness. Work is good because it displays our humanness. Ang mga original readers po ng aklat ng Genesis ay mga Israelites po na naglalakbay patungong Kanaan. By the time na naisulat ito ni Moises, nandun na po sila sa Mount Sinai. And they had many questions. Sino ba itong Diyos na tumatawag sa atin? Saan ba kami nanggaling? Of course, tatanungin nila yun sapagkat
Ilang generations silang nanirahan sa Ehipto. Ang alam lang nila ay kultura ng mga Egyptians. Ang alam lang nilang sambahin ay ang mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Ang kilala lang nilang Diyos ay si Faraon. At naunawaan nila itong sinasabi dito sa Genesis 1 na created in image and likeness. Ano ba ibig sabihin nito? Kung maglalakbay po tayo sa Egypt at sa Babylon nung panahong yun, or Mesopotamia, makikita po natin pagpasok natin sa kanilang mga luksod ay mga dambuhalang mga rebulto na nakaukit sa bato. Kumbaga, imagine natin nandun yung mga statue ni Paraon o kung sino man yung hari ng panahong yun o mga guardians. Pag sa Mesopotamia ka, makikita mo yung mga ano yun? Yung mga bull na may mga pakpak at saka may ulo ng tao. Mga guardians ng cities nila. Malalaki. Ano ito? Kumbaga parang isipin natin na sa panahon natin ngayon, parang kapag pupunta tayo sa mga government offices, yan yung larawan ng alkalde o larawan ng presidente. Sagisag ito na yung lungsod na yun ay pamunuan ng haring iyon. Siya ang sumakop sa lungsod at may kapangyarihan doon. Siya may authority doon. Dito sa account ng creation, ang ginawa ng Diyos, hindi niya nilagay o hindi niya inukit ang kanyang larawan sa bato, kundi sa tao. Pagkatapos niyang lalangin ng tao sa kanyang larawan at wangis, we see in the passage na agad niyang pinagpala ang tao. Magpakarami kayo, punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Dahil nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis, man is now expected na mamahala bilang kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Tayo yung seal of ownership na ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. So now that's yung first principle, work is good because work comes from God. Number 2, work is good because it displays our humanness. And of course, divine ownership. Pangatlo, work is a responsibility that blesses man. Work is a responsibility that blesses man. In representing God as the sovereign ruler sa ating pamamahala at paggawa, we are functioning as human beings, male and female according to our purpose here on earth. So God as the creator, owner, siya yung tawag doon, yung nagtatanim, siya rin ang nagtutubig at papalago. Tayo naman, yung tagapangalaga. Tayo yung caretaker of the earth para sa Kanya. At yung responsibility na yun, 6 na araw gagawin ng tao. 6 na araw siya magtatrabaho. 6 na araw niyang papamahalaan ang mundo. Magiging fruitful siya sa kanyang gawain. Tinutupad ang layunin kung bakit siya nilikha ng Diyos. Upang sa pamamagitan nito ay maranasan natin lahat ang kakaibang kasiyahan sa piling ng Diyos. Pero the sad part about the story is merong disjunct. Bakit? Dito sa Genesis creation account, hindi mahirap ang buhay ng tao. Nagtataka tayo bakit sa panahon natin, kung gano'n, pastor, bakit? Ang hirap ng buhay. Ba't ang hirap ng trabaho? Ang problema, hindi sa Diyos, hindi rin sa mundo. Tayo ang naging problema. Hindi natin pinahalagahan ang pagpapalang ito. Imbis na masiyahan ang tao sa Panginoong Diyos,
mas nasiyahan siya sa pagsuway. Pinakinggan natin ang kasinungalingan. Imbis na maging pagpapala tayo sa iba, sinunod natin ang ating mga pita at naging mga makasarili. Mapapansin natin yun. Pag naghahanap ng trabaho, or nagtatrabaho na, it's every man for himself. Puro tungkol sa sarili natin ang pinaiiral natin. Work was intended as a holy gift from God for the benefit of all creation. Uulitin ko, it is a holy gift from God for the benefit of all creation. Pero tayo yung naging selfish. At dahil dito, dinungisan natin ang kagandahan ng pagpapala na paggawa. Ganun pa man, hindi tumigil ang Diyos sa paggawa para ipagkaloob sa atin ang katubusan. Just like His Father, Jesus enjoyed working. He was not only a teacher of God's law, He is not only the Word, Jesus is also a carpenter na sanay sa pagbabanat ng buto. During His ministry on earth, mababasa natin ang kanyang mga sinabi ukol sa redeeming work. Sa kanyang redeeming work at ng Ama. Ganito po, pakinggan lang natin. John 4:34, My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. John 5:17, My Father is working until now, and I myself am working. John chapter 9 verse 4, We must work the works of Him who sent me as long as it is day. Naging tapat si Kristo. Dahil sa kanyang katapatan sa Ama in His perfect and finished work, ibinilang sa atin ngayon ang kanyang katuwiran. Naging matuwid siya. Maging itong pagpapalang ito kasama sa redemption yun. Kaya hindi dapat ini-small ang pagtrabaho. Kaso ang problema sa atin, minsan, na-over tayo, kaya nga there's such a thing as overwork. Mahalaga ito, oo. Pero hindi ibig sabihin na mag-over tayo. Pero dahil sa ating kasalanan, ino-over natin ito. At pag-aaralan natin yun in the next Sundays. Ibinilang sa atin ang katuwiran ni Kristo, kaya tayo tinatawag na mga tinuring na matuwid o in other translations, mga pinawalang sala. At dahil tayo ang kanyang mga pinawalang sala, paano ba tayo ngayon tutugon sa Diyos? 1. Marami po sa atin ang nag-iisip na ang tanging paraan para maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng ating trabaho ay sa pag-share ng gospel sa workplace. Ilang beses na ako na nakaranas ng ganyan from fellow Christians din. Alam nila kung saan ako nag-work noon at bigla na lang babanat at tatanungin sa akin. Yung tanong na yun, akala hindi siya tanong dahil may gustong malaman. Tanong yun kasi merong kasabay na hatol. Parang ganito. Alam nila, pagkatapos tanongin kung saan ako nagtatrabaho, kung saan kumpanya, kung sino, kung ano ang posisyon ko, bigla na lang babanat. Nag-share ka ba ng gospel sa workplace? Na gusto ko pong sabihin, while preaching the gospel is important, it is not the only thing that matters sa work. Hindi po ito ang kabuuan. Tama ang attitude natin that God should be glorified sa ating work. At ito rin dapat ang attitude kapag naghahanap tayo ng trabaho. But how this attitude is displayed should be in the context of using our God-given gifts and abilities para matugunan ang requirements ng ating pinaglilingkuran at magampanan ng maayos ang ating mga commitments and responsibilities. Why? Kasi binigay sa atin ng Panginoon itong mga abilities and skills na ito
for the good of mankind. That is how we glorify God. It should serve the broader community. Yun yung unang-una. Oo nga, preach ka nga ng preach ng gospel, hindi mo naman nagagawa trabaho mo. May monthly goals kayo, may quota ka, hindi mo naman nare-reach ang quota mo. Oo, counsel ka ng counsel sa work, turo ka ng turo ng ebanghelyo. Paano ka naging maayos na saksi ng Panginoon kung ikaw naman, hindi mo naman ginagampanan ang commitment mo sa mga boss mo? Mali yun. Kung ano ang commitment natin at responsibilities natin, kung ano yung God-given skills natin, gamitin natin yon. That is how we glorify God and enjoy Him in the work that we do. Kaya nga sinasabi ko, preaching the gospel in the workplace is not everything. It is important, but it is not everything. Pangalawa, hindi natin kailangan kumapit sa patalim. Time and time again, kapag may naririnig ako Kristiyano na kumakapit sa patalim, sasabihin ko agad, namumuhay ka sa kasalanan. May problema ka. Bakit? Mayroon tayong Ama sa langit na nakikinig sa ating mga hiling at daing. Bakit ka namumuhay na parang walang Diyos? Sabi nga sa Lord's Prayer, diba, tinuruan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga apostol. At napag-aralan natin ito in previous years. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Tinuro ng Panginoong Jesus itong panalangin na ito sa kanyang mga alagad. Kasi hinihiling nila sa kanya na turuan sila. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanila kung ano yung mga requests na kinalulugdan at sasagutin ng Ama. Hindi maybe ang magiging sagot dyan ng Diyos. Yes and amen. Kasama doon ang give us this day our daily bread. So just as God enjoys work, so He also takes joy in answering our prayers and meeting our needs. We have no business living like there is no God. Hindi tayo dapat kumakapit sa patalim. Pangatlo, as ambassadors of Christ, we show our obedience to Christ through our work. Hindi dahil kailangan po ni Kristo ang services natin. Well, actually, walang pangangailangan po ang Diyos. Wala siyang kailangan sa atin. Pero ang nangangailangan sa atin ay ang ating mga kapatid. That is why we do ministry. That is why we render our services. Our families, our office mates, and co-workers, they need our skills. Sabi ng scriptures, love your neighbor as yourself. When we work and serve them with an attitude na ginagawa natin ito bilang pagsunod at pagmamahal kay Kristo, this is how we display our love for our neighbor. Noong panahon po ni Moises, dito sa ancient Near East, hindi naman Genesis lang, or yung sinulat ni Moises ang creation account, or yung pinahayag ng Diyos kay Moises para isulat. Hindi yun lang yung document ng creation account. Meron din creation account na nauna pa. Yung creation account ng Egypt, yung creation account ng Babylon. At lahat ito ay mga alamat. Ibig pong sabihin, hindi nag-iisa itong Genesis noong panahon nila. At doon pa sa mga alamat ng kanilang creation accounts, pinapahayag nila ang pagsasaayos ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Ginagamit ngayon ng mga hari ang mga alamat para bigyang katuwiran ang kanilang kapangyarihan, yung kanilang mga religious practices, yung political systems, at everyday life in present society.
Ganun pa man, hindi maaaring lahat ng kwento ukol sa pasimula at paglikha ay totoo. Uulitin ko, hindi ibig sabihin na porket maraming mga nasusulat, ibig sabihin lahat yan ay totoo. At hindi maaaring lahat din ay paniwalaan. Magandang basahin, oo, pero hindi lahat ay paniniwalaan. Isa lang po ang totoo. Sa biblical account ng creation, makikita po natin, bilang mga tagasunod po ni Kristo, naunawaan natin ang paggawa ay mula sa Diyos. And as such, it is very good. He is a God who enjoys work. He is a God who establishes order. At sa pamamagitan nito, pinapakita natin ang pagiging nilalang sa kanyang larawan at wangis. Sa pamamagitan ng ating paggawa. Ang tunay na tao ngayon, makikita natin, paano natin ang malalaman ang isang tunay na tao based dito sa ating passage na ating pinag-aaralan, ang tunay na tao ay productive sa kanyang kamay. Hindi siya tatamad-tamad. Hindi siya pepelix-pelix. Yun yung pinapakita eh. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis, bigla niyang pinagpala sila, magpakarami kayo. Pamahalaan niyo ang buong daigdig. Ang totoong tao, ang tunay na tao, ay hindi tatamad-tamad. Yun ang pinapakita sa atin ng scriptures. Bahagi ng ating pagkatao ang paggawa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Ang tunay na tao ay productive, gumagawa, nagtatrabaho. At pinagkaloob ito sa atin ng Panginoong Diyos para maranasan natin ang kasiyahan sa Kanyang piling bilang Kanyang mga nilalang. Therefore, our work matters to God. How does it matter to Him? Pag-aaralan natin yun in the following Sundays. So ngayon ay intindihan natin that this is how work is supposed to be. Ito yung order, yung kaayusan na inilagay ng Diyos sa sanlikha at bahagi nito ang kabutihan at pagpapala ng paggawa. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our dear Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, O Lord, for showing us through your word the nature of the blessing of work. Grant us, O Lord, to keep this in our hearts. And remember that work comes from you. And that is why it is good. And work also reflects our humanness. It is in our very nature to be productive, to bear fruit. It is in our nature to govern the earth. At the same time, you have given us work to bless us. It is a responsibility that we ought to fulfill. And so we pray, O Lord, that you would grant us to be faithful in the command that you have given. That you have given us, O Lord, as your creatures. In our work, O Lord, we pray that you would continue to remind us that when we work unto the Lord, and that is why we ought to be at our best. When we report sa aming mga boss, when we report to our clients and customers, and when we serve them, it is because we ultimately serve you. And so grant us to be good, Panginoon.
in this commitment, in this responsibility, because it is your blessing to us. So we pray, O Lord, that you would grant us to be obedient to you. That just as our Lord Jesus Christ, when he was here on earth, continued to work the work of the Father, so we pray, O Lord, that we would continue in this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Every first Sunday, sineselebrate po natin ang Lord's Supper. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ilan sa mga paragraphs mula sa ating statement of faith. Pagkatapos po nun, ay bibigyan ko po kayo ng time para suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. And then, tatawagin po natin si Kuya Owe at saka si Brother Jonah para tulungan tayo sa pag-distribute ng mga elements of the bread and the wine at sabay-sabay natin itong sabay-sabay tayo magpa-participate sa banal na ordinansa. So ngayon, hayaan niyo pong ibigay po sa atin ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa Iglesia. Hango po ito sa ating Statement of Faith, paragraph 2, number 10. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa kanyang Iglesia upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapalang kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento ng banal na hapunan, ang tinapay at ang alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito po ay panlabas na totoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa mga tuwing patotoo natin ito sa isa't isa at patotoo natin ito bilang isang iglesia sa harapan ng Diyos at sa mundo. This means na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang spiritual din na pakikipag-isa. Pakikipag-isa ito sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ngayon ang Ebanghelyo o ang ordinansang ito, mas makakabuti po na huwag munang makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos which we have already received kanina at kaintim na pagsusuri sa ating mga sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansang ito. You may now come to the Lord. O Lord, our Redeemer, we are thankful for this time that you have granted us to come together in your presence and to remember the work that you have accomplished for us in your life and death. That through the elements of the bread and the wine, we can remember how you have strengthened us, how you continue to do so,
fellowship with us, your people. And so we praise you, O Lord, for this gift. Grant us, O Lord, as well, that as we partake of these blessings, may we be united in spirit and in love because of your love for us. May this also be displayed, O Lord, in our lives for one another and as one body in Christ, as your church. And so we pray, O Lord, that you would strengthen us, strengthen the bonds that you have placed, O Lord, in each one of us. Grant us, O Lord, to continue in ministering to one another, in displaying this love through the life that we have received from you. And so we pray that you would be glorified as we participate, in this ordinance of remembering you and in blessing you as well. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. So, tawagin po natin si Brother John at si Kuya Owen para sa pag-distribute ng elements. Tumayo po tayong lahat. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Itaas po natin ang sarong. In the same way, he took the cup also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it
in remembrance of me. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. O Lord, we thank you that through this ministry we are able to proclaim your death until you return. And so we pray, O Lord, that may you grant your people, may you grant us, O Lord, to testify, O Lord, to testify, O Lord, of what you have done to the world until you return. Grant us to be faithful in this. So we thank you. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay nagtako na po tayo sa pagbibigay o tithes and offering. Gusto po natin ang aklat sa Matthew 6 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in a secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tumayo po tayo lahat para umawit. Tayo po manalangin. O Diyos naming mga Panginoon sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga ganito dahil po sa napakabait niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa karunungan at kaalaman na ibinigay niyo upang mapagbuloy-bulayan namin ang salita ng Panginoon Diyos at maisapamuhay sa aming pang-araw-araw at may bahagi sa mga hindi pa nakakarinig. Salamat din, Panginoon, sa gabay at patnubay na lagi mong ibinibigay sa amin, lalo na sa araw-araw, sa aming pagtulog at sa aming punta sa mga kung saan.
Salamat din, Panginoon, sa biyaya na ibinigay mo ngayong araw. Ganun din, Panginoon, na sa aming mga kapatid na nagbigay. At ito ay aming magagamit sa aming gastusin sa aming iglesia. At makatulong din, Panginoon, sa aming mga kapatid sa mga nakakailangan din, Panginoon. Tunay ang Panginoon na lahat ng ito ay nagagaling sa iyo. Kaya kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. At binabalik namin sa iyo ang mataas sa pagtutugsamba sa matin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo ay manatiling pa tayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen.